Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tayo ay magtatalakay ng mga pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng pagtatambal, shirk. Ito ang pinakamalubha sa lahat ng pagbabawal. Ayon sa hadith na isinalaysay ni Abu Bakar, kanyang sinabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi, hindi ko ba sasabihin sa inyo ang pinakamalubha sa malalaking kasalanan? 3 beses niya itong inulit. Ang sabi namin, mangyari usugo ng Allah. Siya ay nagsabi, ang shirk, pagbibigay katambal sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita ang batayan na ito sa Al-Bukhari bilang 2511 Al-Bagha edition. Bawat kasalanan ay mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa shirk, pagbibigay katambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay nangangailangan ng matapat na pagsusumamo o paghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kasalanang pagtatambal ng iba, pagsamba sa Kanya, ngunit Kanyang ipinatatawad ang ibang kasalanan bukod dito sa sino mang Kanyang naisin. Pinakamalapit na kahulugan ng Suratul An-Nisa, aya number 48. Ang mga uri ng shirk na laganap sa mga bansang Muslim ay ang mga sumusunod: ang pagsamba sa mga libingan. Ito ay ang paniniwala na ang patay na awliya, ang tinaguriang santo, ay nakakatugon sa pangangailangan ng tao o makatutulong sa panahon ng kahirapan. Kaya sila'y nananalangin o nananawagan sa kanila upang tulungan sila. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa pinakamalapit nito na kahulugan, babasahin natin, at ang inyong Panginoon ay nag-utos na wala kayong dapat sambahin kundi siya lamang. Suratul Al-Isra, aya number 23. Gayon din, sila ay nananalangin o nananawagan sa mga namatay na propeta, matutuwid na tao at iba pa upang mamagitan o tumulong sa kanila sa anumang suliranin dinaranas. Ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi, hindi ba siya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang nakakahigit kaysa sa inyo, ang Diyos-Diyosan na siyang tumutugon sa mga nagdurusa kapag sila ay nananawagan sa Kanya at siya ay pumapawi ng kasamaan at ginagawa niya kayong tagapagmana ng kalupaan. Mayroon pa bang ibang ila bukod sa Allah? Suratul An-Namal, aya 62. Ang ilan sa kanila ay nakakaugaliang kapag tumatayo o umuupo, natitisod, nagkakaproblema o nagdurusa, sila ay bumabanggit ng pangalan ng iba o isang sheikh o wali, santo. Halimbawa, ang ilan sa kanila ay nagsasabi,
o Muhammad, o Ali, o Hussein. Habang ang iba naman ay o Badawi, o Jalani. Ang iba pa ay bumabanggit ng o Shadili, o Rifai. Maaring sila ay tatawag din kay Al-Aidurus, o Saida, Zainab, o Ibn Alwan. Dahil dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, katotohanan, yaong mga tinatawagan ninyo o dinadalanginan bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mga alipin na katulad din ninyo. Suratul Araf, ayah number 194. Ang ilan sa kanila ay naglalakad na paikot sa libingan na waribang nagsasagawa ng tawaf. Hinahawakan nila ang bawat sulok nito katulad ng ginagawa sa Kaaba, o hinahagkan at hinahaplos sa kanilang mukha ang alikabok nito. Sila'y nagpapatira pa na nakaharap sa kanila kapag nakikita nila ang mga ito at nakatayo sa harapan ng mga ito ng may pagkatakot at pagpapakumbaba. Nananalangin sa kanila upang bigyang lunas ang di umano ang sa kanilang mga karamdaman, o kaya naman ay upang magkaroon ng anak o humingi ng tulong para sa kanilang paghihirap. Kung minsan tinatawag nila ang mga taong nakalibing ng ganito, o aking pinuno, ako'y naparito mula sa malayong lugar, kaya huwag mo akong biguin. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi patungkol dito, at sino ang higit na naliligaw kaysa sa isang nananawagan sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala? Gayong sila ay hindi makasasagot sa kanila hanggang sa araw ng pagbabagong muli, at sila ay tinatawagan at hindi nakauunawa ng panawagan sa kanila. Suratul Ahqaf, ayah number 5. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino ang namatay na tumatawag sa iba bilang katambal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay papasok sa impyerno. Matatagpuan ang batayan na ito o dalil na ito sa Al-Bukhari, Al-Fat, number 8-176. Ang ilan sa kanila ay nag-aahit ng kanilang buhok sa harap mismo ng libingan. Ang ilan ay nagdadala ng aklat na pinamagatang manasik hajj al-mashahid, ang pamamaraan ng hajj sa mga puntod. Ang pakahulugan nila sa al-mashahid ay ang mga libingan ng puntod ng awliya, ang tinaguriang santo o dinadalanginan. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na ang mga awliya ang siyang nangangasiwa o namamahala sa mundo at may kakayahang magdulot ng malakas ay may kakayahang magdulot ng lakas at kapinsalaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, at kung papangyarihin ng Allah, nadapuan ka ng kapinsalaan o pinsala, walang sino mang makapag-aalis nito maliban sa kanya. At kapag naisin niya na anumang mabuti sa iyo, walang sino mang makapagpipigil ng kanyang kabutihang
loob o tulong. Suratul Yunus, aya number 107. Isa ring uri ng shirk o pagdatambal ang magpatala sa iba o magpanata sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad lamang ng ginawa ng ilan sa kanila na namamanata upang magdala ng kandila o ilaw para sa mga naninirahan sa libingan. Ang pag-aalay para sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang paksa na naman ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, magkagayon, magdasal sa inyong Panginoon at sa Kanya lamang mag-alay. Suratul Kautar, aya number 2. Ang Propeta Muhammad ay nagsabi, isinusumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang nag-aalay sa anumang bagay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patagpuan ang dalil na ito na inulat ni Imam Muslim, naway kahabag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanya sa kanyang sahiha bilang 1978 Al-Baqi edition. Ang kasalanang ito ay pinakamasamang dalawang gawaing haram: ang pag-aalay sa anumang bagay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aalay sa pamamagitan ng ibang bagay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hayop na kinatay upang isagawa ang naturang dalawang pag-aalay, ang laman nito'y nagiging haram. Isa sa uri ng ganitong pag-aalay ang pag-aalay ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa noon pang panahon ng jahiliya, kamangmangan, at patuloy na lumalaganap sa kasalukuyan ay ang pag-aalay sa mga jin o mga hindi nakikita. Sa ibang pag-uunawa nila ay ang engkanto. Ito ay ginagawa kapag bibili o magpapatayo ng bahay o magbuhukay ng balon. Sila ay kakatay ng hayop sa bukana nito bilang alay, pangambang baka mapinsala sila ng mga jin. Iniulat ni Baihaqi sa kanyang Al-Sunan Al-Kubra 116. Tingnan din sa Tirmidhi bilang 3095. Itinuron din ni Albani bilang Hasan sa Gayat Al-Maram, page number 19. Ito namang paksa na sunod na ating talakayin, ang pagpapahintulot sa anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay tumutukoy sa paniniwala ng sinuman ay may karapatang magpahintulot sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at malayang pagpili sa sangguni ng mga di-Muslim sa hukuman hingil sa mga paghahatol o pagbibigay pasya. At ang paniniwala ng mga ito ay pinahihintulutan. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran ang ganitong uri ng malaking kupur. Itinuturing ba nilang Hudyo at Kristiyano ang kanilang mga rabbi o monghe bilang Panginoon tulad sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na kanilang ipinahihintulot at hindi ipinahihintulot.
batay sa kanilang sariling kagustuhan ng walang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suratul Taubah, aya number 31. Nang marinig ni Adi ibn Hatim ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binabasa ang talata na ito mula sa Quran o nire-recite ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ngunit hindi namin sila sinasamba. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumagot, oo, ngunit ipinahihintulot nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, at tinanggap na naman ito ng mga tao, at ipinagbabawal nila ang mga bagay na ipinahihintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganoon din tinanggap ito ng mga tao, at ito ay isang uri ng pagsamba sa kanila. Ang dalil na ito ay tunghayan sa Taysir Al-Aziz Al-Hamid Al-Ifta edition, Al-Ifta edition, page number 158. Karugtong nito, inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga musyrikin bilang sila ay hindi nagbabawal sa anumang ipinagbabawal ng Allah at ng kanyang sugo, at sila ay hindi kumikilala sa tunay na pananampalataya. Suratul Taubah, aya number 29. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin, nakita ba ninyo kung ano ang kaniyang ibinaba sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ilan ay ginawa ninyong haram at ang iba'y ginawa ninyong halal. Sabihin, ang Allah ba ay nagbigay pahintulot sa inyo upang gawing ito, o kayo ay naglulubid lamang ng kasinungalingan laban sa Allah? Suratul Yunus, aya 59. Magtalakay pa tayo muli ng isang pinagbabawal sa Islam. Ang mahika o panghuhula, at pangkukulam. Ang mahika o salamangka, sihir, ay isang gawaing kupur, kawalan ng pananampalataya, at ito ay sa 7 malalaking kasalanan na magsasadlak sa tao sa impyerno. Nakapipinsala ngunit walang pakinabang. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi tungkol sa mga taong nag-aaral at nagkakagawa nito. At sila'y nag-aaral sa anumang nakapipinsala sa kanila at hindi nakapagbibigay pakinabang sa kanila. Suratul Baqarah, aya number 102. At kasunod pa nito sa ibang aya, at ang salamangkero ay kailan may hindi magtatagumpay kahit gaano pang kaalaman ang kanilang maabot. Suratul Taha, aya number 69. Ang sinuman gumawa ng salamangka ay kafir, batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi si Sulaiman ang sumuway, datapwat ang mga shayatin, ang demonyo ang sumuway. Sila'y nagtuturo sa mga tao ng salamangka at sa ibaba at sa ibinaba sa 2 anghel sa Babaylon na sina Harut at Marut.
Subalit ang dalawang anghel na ito ay hindi nagturo sa kahit kanino hanggang sa kanilang sinabi, kami ay pagsubok lamang, kaya huwag kayong sumuway sa pamamagitan ng pag-aaral ng salamangka mula sa amin. Suratul Baqarah, aya number 102. Ang nakalaang parusa sa isang nagsasagawa ng salamangka ay kamatayan. Ang kanyang kinita ay itinuturing na marumi at haram. Ilan sa mga mangmang na mapagawa ng masama at mahina ang pananampalataya ay pumunta sa mga salamangkero upang tulungan silang maminsala o maghiganti. Ang iba ay nakagagawa ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpunta sa mga salamangkero upang humingi ng tulong na alisin ang ilang salamangka o mahika na ibinato sa kanila, na kung tutuusin ay maaari naman silang bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala upang sila'y tulungan at pagalingin. Maaari nilang gawin ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng kanyang salita, katulad ng mga sura na nagbibigay proteksyon, katulad ng Suratul Al-Falaq o Suratul An-Nas laban sa mga demonyo at iba pa. Ang mga panghuhula at ang mga katulad nila ay mga kafir. Ang mga manghuhula at mga katulad nila ay mga kafir na di naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang inaangkin na mayroon silang kaalaman sa mga hindi nakikita, samantalang walang nakababatid nito maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Karamihan sa mga manghuhulang ito ay sinasamantala ang mga kamangmangan o inosenteng tao at kinukuha ang kanilang salapi. Gumagawa sila ng iba't ibang paraan katulad ng pagguhit sa lupa, paghahagis ng suso, pagbabasa o pagtingin sa palad, baso, bolang kristal at iba pa. Magtagumpay man sila ng isang beses, 99 naman ang kanilang kasawian. Ngunit ang naaalala lamang ng mga mangmang na tao ay ang isang tagumpay na nagawa ng mga sinungaling na salamangkerong ito. Pumupunta sila sa mga manghuhula upang malaman ang mangyayari sa hinaharap. Kung magtatagumpay ba sila sa kanilang pag-aasawa o sa kanilang kalakal, o para matulungan silang magtagpuan ang isang bagay na nawala at iba pa. Ang batas hingil sa mga taong pumupunta sa manghuhula ay ang mga sumusunod. Kapag siya ay naniwala sa kanilang mga sinasabi, siya ay kafir at nilisan niya ang Islam. Ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man ang pumunta sa manghuhula o mangkukulam at naniwala sa kanyang sinabi ay nagtakwil sa anumang ipinadala kay Propeta Muhammad. Ang dalil na ito ay matatagpuan na inulat ni Imam Ahmad 429, tingnan din sa Sahih Al-Jami 5939. Kasunod nito, kung hindi naman siya naniwala na sila ay may kaalaman sa mga hindi nakikita, subalit siya ay pumunta
upang mag-usisa o sa ibang kadahilanan siya ay hindi kafir. Datapot ang kanyang pagdarasal ay hindi tatanggapin sa loob ng 40 araw. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pumunta sa manghuhula at nagtanong sa kanya ng anumang bagay, ang kanyang pagdarasal ay hindi tatanggapin sa loob ng 40 gabi. Ito ay ang dalil na ito ay matatagpuan sa Sahih Muslim 4/1751. Karugtong nito, bagaman sinabi ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakailangan mo pa ring mag-alay ng pagdarasal sa loob ng mga araw na ito upang humingi ng kapatawaran sa kasalanan ito. Maputol muna natin at hanggang dito muna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.